Magandang umaga po sa inyong lahat. At ang ating topic po ay masusumpungan natin sa Philippians chapter 3 verse 14. Ang sabi po dyan, I press toward the mark for the prize of high calling of God in Christ Jesus. Kalimitan po sa tao ay napakadali na magsimula. Pero we're just good beginners, but we are not a good finisher. Lalong-lalo na kung tayo po ay nagkaroon ng parang mga na-experience katulad ng mga nag-camp. Salamat po na sila po ay nakatin ng camp. Subalit ang tanong, hanggang kailan sila magiging spiritual o magkakaroon ng joy sa kanilang mga puso sapagkat sila ay nakapakinig at sila po ay natuto at nagtrabaho sa kanilang banal na espiritu. So, talakayin po natin, ano ang ina-advise ng Bible para tayo po ay makapagpatuloy sa ating sinimulan. Lalong-lalo na po sa pagsimula natin sa pag-unawa ng salita ng Diyos. Una-una po, ang sabi dyan ay, let us fix our eyes on the goal. Lahat ng mga tao ay may pangarap, subalit minsan nawawala na lang itong bigla kasi hindi nakafix sa goal. Ano pang advice ng James 1:12? Sabi ng James 1:12 ay mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. So, yun ang prinsipyo doon. Wala kasing Kristiyano na hindi ka hatakin o i-divert. Alam naman natin ang modus operandi ng Diablo. Kung merong 5G ay meron siyang 5D na ano yun. Ang 5D niya ay pwedeng i-divert ka, pwede kang i-destroy, pwede kang i-discourage, or pwede kang i-divide na huwag ka nang magpatuloy, etc. kung ano pa. So, lahat ng ito ay gagawin at gagawin ng demonyo. Kaya ang advice ni James ay dapat pagdating ng pagsubok ay i-claim nyo na I can do all things through Christ who strengtheneth me. So, ang una pong point natin, fix our eyes on the goal. Gusto mo na magpatuloy ang kagalakan na nasa loob ng puso mo, fix your eyes on the goal. And number 2, be determined to do the right thing. Hindi ko mo naisip natin na tama, ay tama na yon. Dapat meron tayong reference point na tinatawag. At ang reference point natin ay yung Word of God. Bakit? Sa mundong ito ay marami ng tama na mali sa Diyos. May kinakasal na pareho lalaki, pareho babae, at masaklap pa, nagpakasal sa hayop. Bakit? Yun daw ay tama sa kanila. At ikinasal naman. So, ang mundo pong ito ay talagang hindi na pabuti, kundi talagang pasama. It is yun naman sinasabi ng Bible. So, let us determine to do the right thing. Kaya ano po ang advice sa James pa rin? 1 verse 2 and 3 and 4. Na dyan, mababasa po ninyo na dapat tayo ay huwag nating pababayaan ang ating sariling emosyon, kundi tayo po ay maging sakdal at ganap na walang anuman nakakulangan sa harap ng Diyos. Yun ang advice ni James. Meron tayong dapat trabahuin. Okay, nagtrabaho na sa ating banal na espiritu, meron naman tayong responsibilidad na ito po ay pagpatuloy, alagaan at palaguin ang ating natutunan. Okay, number 3. Number 3 na dapat natin gawin is to do our best for God. Yan. Na in doing the best for God, ay ina-advise dyan na we have to work willingly at whatever you do as through you were what? Working for God rather than for people. Yan. Yan advice naman ni Apostol Pablo sa mga Colossians 3:23. Na pag nagtrabaho ka, tingnan mo na meron Diyos na katingin sa'yo. Meron Diyos na alam ang nasa isip mo. Kaya mag-entertain ka lang ng kasalanan sa isip mo, alam na yan ng Diyos. So pag naggising tayo sa umaga, let us think that God is working on me. So I have to do it right
whatever the cost, ay gagawin ko ito sapagkat ako'y lingkod na ng Diyos, ako'y anak na ng Diyos. Sa mga campers natin, huwag niyo pong sayangin ang effort, ang ginawang sakripisyo ng mga staff na kulang sa tulog. Subalit minsan, mabuti na kulang sa tulog kaysa sa kulang sa gising. Tandaan po natin, let us fix our eyes on the goal and persevere. At ang isa pong magandang example natin dito sa ating pagtatapos, ito si Albert Einstein. Kasi po itong si Albert Einstein, nung siya ay nagkaroon ng invention, na maraming invention na contribution sa mundo, ay sabi niya, I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Tama, minsan mababagsak tayo, pero bangon sapagkat nandyan ang tagumpay. So tayo po ay manalangin at magpasalamat at tayo po ay mag-persevere sa sinimulan ng Diyos sa atin. Sapagkat hindi tayo tatantanan ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. Let's pray. Most gracious Heavenly Father, salamat po sa aming devotion na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa na sa panahon po na kami ay nadadapa, kami po ay babangon sapagkat alam namin, Panginoon, nandyan ang iyo pong biyaya, ang iyong pag-ibig na kami po ay babangunin nyo sa anumang pagkakadapa namin. Dalangin ko po, Panginoon, na tulungan nyo po at kaawaan nyo po ang bawat isa sa amin. Kami po ay mahina, kayo po ay source ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa garantiya na with God, nothing shall be impossible. Kaya pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming samang dalangin sa Kristo. Amen.